Mga kababayan, mabuhay kayo. Good morning po sa inyong lahat, no? Ay, nako. Ito sila ng hashtag Walk with Lan, ang tagapagbantay ng katotohanan sa gitna ng baha ng kasinungalingan. Ngayon sa ating episode ng hashtag Walk with Lan, tayo maglalakbay sa malalim ng butas na korupsyon sa gobyerno. Pero bago tayo sumisid, isang malakas na sigaw sa inyong lahat, mga kawok sa Pilipinas, kayo ang pundasyon ng ating bayan mula Maynila hanggang Mindanao. Salamat sa inyong tapang, ha? Sa United States, mula California hanggang New York, mga OFW na nagtatrabaho ng gusto para sa pamilya. Shout out sa inyo. Canada, mula Toronto hanggang Vancouver, kayo'y parang maple syrup, ha? Shout out sa inyo. Canada, mula Toronto hanggang Vancouver, kayo'y parang maple, ay, naulit. Matamis at matibay, ha? Australia, mula Sydney hanggang Melbourne, kayo ang kangaroo ng katotohanan, laging tumatalon sa tama. United Kingdom, mula London hanggang Edinburgh, kayo ang Big Ben ng hustisya, laging tumutunog ng tama. United Arab Emirates, mula Dubai hanggang Abu Dhabi, kayo ang oasis sa disyerto ng kawalan ng katarungan. Hong Kong, mula Kowloon hanggang Central, kayo ang dragon na nag-aalab para sa katotohanan. Sa Japan, mula Tokyo hanggang Osaka, kayo ang samurai ng katapatan. Italy, mula Rome hanggang Milan, kayo ang pasta ng pagkakaisa, malagkit at matibay. Germany, mula Berlin hanggang Munich, kayo ang beer ng katapangan, malakas at walang hangover sa kasinungalingan. Mga kabataan at OFW, kayo ang target audience natin. Kayo ang mga millennial at Gen Z na gustong baguhin ang mundo, at kayong mga bayani abroad na nagpapadala ng remittance pero nawawalan ng tiwala sa sistema. Sumali na sa ating laban, ha? Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, i-hit ang bell icon para sa notifications, at sumali sa YouTube membership para sa exclusive content. Mga kawok, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership, at maging bahagi ng ating masiglang laban, hashtag laban para sa katotohanan, hashtag WalkWithLan. Mga kawok, parang baha sa Maynila. Umaapaw ang korupsyon pero walang flood control na gumagana. Ngayon tayo pag-usapan ang pinakabagong twist sa flood control scam na kinabibilangan ng mga senador tulad ni na Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla. Si Henry Alcantara, datang inhinyero ng DPWH, biglang nagbawi sa kanyang pahayag sa kanyang counter affidavit na isinumite sa DOJ noong January 5. Sinabi niya na hindi siyang may kinalaman sa anomalous flood control projects. Sino raw ang tunay na responsable? Sina Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza daw. At higit pa, walang witness daw na makakapagsabi na siya ang nag-facilitate ng payouts. Parang magic trick, biglang nawala ang kanyang guilt. Ito'y ibinulgar ni Attorney Ramon Esguerra sa interview kay Pinky Web sa Billionaire News Channel. Si Esguerra, mga kaibigan, ito ba'y katotohanan o isa namang scripted na teleserye sa politika? Tayo maghukay ng malalim tulad ng flood control na hindi naman talaga naguhukay ng tama. At mga kabataan, kayo ang susunod na henerasyon. Huwag kayong magpauto sa ganitong laro ng mga matatanda. Mga OFW, habang kayo'y nagpapakahirap abroad, ito ang nangyayari sa pera ninyo sa buwis. Ngayon, mga kawok, hawakan nyo ang inyong kape o tubig, Okay, Okay, no? Hawakan nyo po ang inyong mga tubig, no? Talagang, ay, nako, grabe naman. There has been no witness daw, no, sa payout. Bakit ganun? Imposible. Ay nako, parang sinasabi sorry na lang pero hindi ako guilty. Si Esguerra pa nga nagsabi na ito'y very telling. At sa kanyang depensa, sinabi ni Alcantara na walang evidence ng bribe, walang corrupt nexus, walang intent. Pero mga kabataan, ito ba'y logic o loophole? Parang flood control project, umaapaw ang tubig pero ang pera nawawala sa butas. Mga OFW sa US, Canada, isipin ninyo, kayo'y nagpapadala ng dolyar pero dito milyon ang nawawaldas. Shoutout ulit sa inyo sa Australia at UK. Kayo ang tunay na flood control kasi kayo nagpapabaha ng suporta sa pamilya.
Susunod, mga kawok, pag-usapan natin sina Hernandez at Mendoza. Ayon kay Isguera, sila raw ang most guilty kasi sila ang nag-design ng entire scheme. Ngayon, sila ay nag-withdraw ng kanilang statements. Bakit? Dahil hindi raw sila na-admit sa Witness Protection Program, contrary sa promise ng DOJ. So sinasabi nila sa DOJ, huwag niyong gamitin ang affidavits namin. Pero everything is on record na. Ito'y parang telenovela. Biglang nagbago ang script. Parang flood, umaapaw ang ebidensya pero biglang nag-dry up ang testimonya. Factual na tignan natin Sa preliminary investigation, sila ay nag-retract in a way. Pero ang DOJ ba ipapayag? Si Isguera sabi, they facilitated everything. Mga kabataan, ito'y lesson sa hustisya. Ano ang pera at proteksyon ang nagdidikta. Mga OFW sa UAE at Hong Kong, kayo nasa gitna ng luxury, Pero dito sa Pilipinas, luxury ang kawalan ng accountability. Mag-subscribe na mga kawok para sa higit pang ganitong in-depth analysis. Sumali sa membership para sa behind the scenes. Ngayon, i-connecta natin sa mga senador, si Villanueva at Revilla si Isguera ang lawyer nila. Posible ba na walang ibang witness na sa payout para kay Villanueva, baliban kay Alcantara? Si Isguera sabi, I do not want to speculate. Pero on its face, walang evidence ng bribe. Mga kawok, ito intellectual puzzle parang chess. Pero ang pawns ay ang mga inhinyero at ang mga kings ay ang mga politiko. Bakit laging maliliit nagre-retract? Habang malalaki ay nananatiling malinis. Parang flood control ang proyekto para sa mahirap pero ang kickback para sa mayaman. Ang flood control projects ay anomalous at ang 181 million pesos na ibinalik na Alcantara ay ebidensya ng systemic corruption sa DPWH. Mga kabataan, kayo ang susunod. Huwag kayong maging pawn. Mga OFW sa Japan at Italy, kayo yung nagpapakahirap para sa bayan. Pero ang bayan bay nagpapakahirap para sa inyo. Shoutout sa Germany kayo ang efficient machine ng katotohanan. Susunod anong implikasyon? Ang DOJ ba ay magiging patas? Si Alcantara nag-retract. Hernandez at Mendoza nag-withdraw. Pero domino effect pero ang record ay nandyan. Parang bahay, hindi mo maiiwasan pero pwede mong i-channel sa tama. Sa Blue Ribbon investigation, si Alcantara ay key witness. Pero ngayon, nag-negate. Ito'y nagpapahina sa case laban sa mga senador. Ito ba'y pressure o totoong katotohanan? Mga kawok, tayo maging vigilant. Ano sa tingin ninyo? Mga viewers, comment down below. At mga OFW sa gitna ng homesickness, itong dahilan kung bakit kailangan nating labanan. Mag-subscribe na para sa live Q&A sessions. Malalim tayo sa history Ang flood control scams ay hindi bago. Mula pork barrel hanggang ngayon. Parang Philippine weather predictable ang corruption, unpredictable ang hustisya. Tignan ang pattern, witnesses retract when protection fails. Alcantara returned money as restitution pero denies facilitation. Contradiction, mga kabataan, study this for your civics class. Mga OFW sa US at Canada, kayo ang diaspora na nagdadala ng change. Sa huli mga kawok, ang katotohanan ay parang ilog. Umaagos ito sa kabila ng mga hadlang. Si Alcantara nagre-retract pero ang ebidensya ay nananatili. Tayo manatiling critical at witty sa harap ng ganito Shoutout ulit sa lahat ng bansa. Mag-subscribe lahat like, share, sumali sa membership para sa mas maraming content. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #laban para sa katotohanan. #WalkWithLan. Hanggang sa susunod na episode Mabuhay po ang Pilipinas.